Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Unang-una po, nais kong magpasalamat sa lahat ng mga nakikinig sa atin sapagkat ang dami po niyong mga pinadala na mga mensahe at mga observation at marami rin kayong mga katanungan. Sana ay masasagot kong lahat yan sa ibang panahon. Ngunit sa araw pong ito, nais ko po kayong anyayahan dito sa ating Rita Gadis Hour sapagkat mahalaga po ang ating pag-uusapan. Marahil ay alam na ninyo na malapit na ang birthday ng ating dating unang ginang, ngunit ang tawag ko sa kanya talagang unang ginang pa rin, si Imelda Romualdez Marcos. July 2 po ang kanyang birthday. Siya po ay abot na yata ng 91 years old. Noong isang taon po, nagkaroon sila ng malaking pagdiriwang at lahat ng kanyang mga dating kasamahan, yung mga buhay pa sa pamahalaan ni President Ferdinand E. Marcos, sila ay nagtungo sa isang malaking hotel na isang malaking gathering doon. Yung kanyang mga anak ang nag-ayos niyan. At naku po, lahat ng kanyang mga proyekto, ginawa nilang cake. Halimbawa, isang kamukha ng Philippine Heart Center for Asia. Merong isang cake na gano'n ang itsura. Merong isang cake na Cultural Center of the Philippines. Ang dami. Nakalatag lahat yun. Ngunit marahil hindi nila nakasya lahat sapagkat ang dami talaga. Yung mga bliss housing lang, naglagay lang sila ng parang sample. Ngunit yung bliss housing na yan, ang dami-dami kasi niyang natayo. Anyway, sa araw pong ito, yan ang ating pag-uusapan. Para marahil alam naman ninyo ang mga nagawa niya. Napag-usapan ko na rin yan unti-unti. At dito po sa ating channel na Katipunan ng Demokratikong Pilipino, tayo po ay tumataguyod sa lahat ng kinakailangan malaman ng Pilipino sapagkat sa araw pong dinadaanan natin ngayon, itong pandemya ng COVID-19, ang talagang nagpapahirap sa maraming tao at sa ating bayan. Paminsan-minsan, mabuti naman bumabalik tayo sa nakaraan, malaman natin kung ano yung mga nangyari noon at doon makikita natin na marami palang maaaring magawa sa kasalukuyan na magagaya natin sa mga naisagawa na. Sa lahat ng ating mga ibang palatuntunan, pinagtataguyod din natin lahat ng mga sinasabi nga natin sa KDP, yung lalong-lalo na yung ating mga public services na hanggang sa ngayon ay isinisigaw pa natin, kailangan ito ay gawing pampubliko, ibalik na sa pamahalaan para ang ating pagbayad sa tubig, sa elektrisidad, sa mga transportation, hawak na ito ng ating pamahalaan, hawak na natin. Isa pa publiko, yun nga ang sabi ng KDP. Kasamahan ko dito sila Sir Butch Valdez, sila RJ Javellana, si Toti Casino, yung tatlong mga gwapong mga makikisig na mga lalaki na talagang mahaba na rin panahon na yan ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit sa araw pong ito, kagayang aking nasabi, nais kong ikwento sa inyo kung paano ko nakilala si Imelda Romualdez Marcos, kung paano kami nagsama sa haba ng panahon, hindi sa nagsama, ngunit sa trabaho na isinagawa ko noon para malaman ninyo kung bakit. Kung ako magsalita ng ganito ay sinasabi ko nga, alam ko lahat yan. I know it personally, I know it professionally. Professionally sapagkat yun ang aking naging trabaho. Anyway, simulan natin kung saan una kami nagkakilala. Si President Marcos, senador pa siya noon. Siya yung Senate President. Noong panahon na yon, 1964, dalawa lang ang political parties dito sa Pilipinas. Yung tinatawag na Liberal Party at yung Nationalista Party. Dalawa lang yan. Kaya kung merong mga kandidato, talagang matindi ang labanan sa politiko. Si President Marcos noon ay magmula nung siya ay pumasok sa politiko bilang isang representante, congressman, doon sa kanyang distrito sa Ilocos Norte, siya ay liberal. Nasa Liberal Party siya. Kaya ang presidente nung panahon na yon, nung si President Marcos ay Senate President, ay si President Diosdado Macapagal, liberal. Kaya ang buong akala ni President Marcos, siya ang tutulungan ng Liberal Party sa kanyang pagtakbo bilang presidente ng Pilipinas. Yun din ang sinabi sa kanya ni
ni President Macapagal at sinabi rin ng mga kasamahan niya sa Partidong Liberal. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Naisip ni President Macapagal, nais pala niyang mag-re-elect. Kaya sabi nga ni President Marcos, yung aking panaginip na makapaglingkod ako bilang Pangulo ng ating bansa ay hindi matutuloy sapagkat hindi ako tutulungan ng aking partido. Kaya kinailangan siyang lumipat sa Nationalista Party. Naku, mahirap po yung paglipat na yan. Unang-una, yung presidente ng Nationalista Party ay tinatawag nga si Mang Amang Rodriguez, ay Eulogio Rodriguez. Siya yung tinatawag niyang parang patron ng Nationalista Party. At meron ng mga kandidato na nailista na ng Nationalista Party nung panahon na yon, sapagkat magkakaroon ng convention. Ang National Convention, ang importante dyan ay lahat ng kanilang mga delegado sa buong Pilipinas magtitipon-tipon dyan sa Manila Hotel at magboboto sila kung sino doon sa kanilang mga kandidatong nakalista ang kanilang papapanalunin sa National Convention at yun ang susuportahan ng Partido Nacionalista. Ngayon, andun na ang mga kandidato noon, si Pelaez, si Puyat, si Gil Puyat, si Tolentino, yun, tatlo sila na kandidato. Kaya mahirap makapasok si Marcos sapagkat yun na yung kandidato ni Amang Rodriguez, yung tatlo na yon. Ang ginawa ni President Marcos, sapagkat marami talagang nagsasabi na kailangan makalipat siya sa Nationalista Party, si Senator Roy ang parang Secretary General naman ng Nationalista Party. Senator Roy. Ang ginawa naman ni Senator Laurel, dinala si Marcos doon kay Senator Roy para doon siya mag-oath of office bilang Nationalista Party. Sapagkat kung doon siya pupunta kay Amang Rodriguez, ay talagang, medyo marami pang diskusyon. Ngunit nung nakakuha na siya ng oath of office niya, dinala naman siya kay Amang Rodriguez out of courtesy at saka out of propriety. Kaya sabi nga ni Amang, napaka-popular mo. Ikaw ang pinakamagaling na senador dyan sa Senado kasi ikaw ay incumbent kang Senate President. Pagkatapos ay ngayon, nationalista ka na. Pero madadala mo yung mga kasamahan mo sa Liberal Party. Kaya ikaw ay isang asset ka. Talagang we welcome you. Yun naman ang sabi ni Amang Rodriguez. Sapagkat nga, hindi lang sa popular si Marcos, ngunit marami pating mga leader ng Liberal Party na pinanggalingan niya na talagang iboboto siya. Kaya yon makakatulong sa mga ibang kandidato ng Nationalista Party. Ngunit ang tanong nga sa kanya ni Mang Amang Rodriguez ay, do you have 10 million? Kasi noon ganun lang ang halaga para tumakbo ka sa pagka-presidente. Do you have 10 million pesos? Because you're running for the presidency and you have to campaign for the whole sa buong bansa. Sabi ni President Marcos, tahimik lang siya. Sabi niya, Mang Amang, double it. So doon mo pa makikita. Pagpasok na niya sa Nationalista Party, meron na siya talagang sapat, hindi lang sapat, sobra-sobra pa ng kanyang kayamanan na pwede niyang magamit sa kanyang kampanya bilang pagtakbo sa pagka-presidente ng Pilipinas. So ano nangyari dyan? Kinailangan na hanapin nila lahat ng mga delegado sa buong bansa at kanilang ligawan, so to speak, para yung boto nila sa National Convention ay pupunta kay President Marcos. Doon ko nakilala si Imelda Romualdez Marcos. Pumunta siya sa bahay namin dyan sa Tomas Morato, yung aming family home. Sapagkat ang aking ama ay kasalukuyan noon sa Cotabato. Siya ang mayor ng aming bayan sa Kidapawan. Ngunit ang ama ko bilang nationalista president doon sa Cotabato, tandaan ninyo ang Cotabato noon ay 5 probinsya na ngayon. Noon, it was the biggest province in the entire country. Ngayon, 5 probinsya na yung Cotabato na yan. Dati, Cotabato lang yan. Wala yung North Cotabato, wala yung Maguindanao, wala yung Sultan Kudarat, wala yung mga yan. Cotabato lang. At ang ama ko, siya ang pinaka-pinuno ng buong Cotabato. At ang hawak niya, 10 delegado. So, biruin mo, 10 votes din ang hawak ng aking ama.
pumunta si Mrs. Marcos sa bahay namin. Kung sakaling makikita nyo yung larawan dito sa likod ko, yan yung lumang bahay namin, yung family home namin sa Tomas Morato. Pumunta siya dyan at nais niyang kausapin ng aking ama. Ang ama ko, ang papa ko, I call him daddy actually, nasa itaas siya, nasa taas ng bahay. Ngunit nung dumating si Mrs. Marcos, di umakyat ako sa taas. Sabi ng aking ama, naku, hindi ako pwede makipagkita sa kanya. Sapagkat committed na ako kay Amang Rodriguez. Ang aking delegation na 10 boto, para kay Hil Puyat yan. Kasi kapangalan ko rin si Hil Puyat, sabi nga ng aking ama, Dr. Hil Gandhi kasi yung aking ama. Ang sabi niya, hindi ko pwedeng harapin si Imelda. Sabihin mo na lang na wala ako, na hindi pa ako dumadating. Kaya pagbaba ko, sabi ko, ay nako, Ma'am, Mrs. Marcos, wala pa po yung aking ama. Lumabas po siya at hindi ko po alam kung ano oras siya uuwi. So sabi ni Imelda, maghintay na lang ako. Kasi mahalaga, sabi niya gano'n, ang pag-uusapan namin. Alam ba ninyo kung gaano katagal siya naghintay? Naku po, naghintay siya ng 2 oras. Siguro naisip niya, kasi yung lanay namin sa parang balkonahe yun sa harapan ng bahay, naisip siguro niya, kung manggagaling sa labas yung aking tatay, dadaan dyan sa lanay para pumasok. Kung siya naman ay nasa taas at nais niyang lumabas, wala naman siya ibang dadaanan kundi dyan din. Whatever it is, nag-intay siya. Ang dami namin na pag-usapan. Tinanong niya unang-una, anong pinag-aaralan mo? Sabi ko, patapos na po ako. Ngunit hindi pa po ako pwedeng bumoto. Kasi at that time, yung voting age natin was 21. 18 lang ako noon, o 17 yata at the time. Hindi pa ako pwedeng bumoto. Sabi niya, naku, sayang. Sabi niya, hindi ka pa pala pwedeng bumoto. Sabi ko, bakit po? Kasi alam mo ba, merong mahalaga tayong halalan para sa pagka-presidente. At yung asawa ko, si Senate President Ferdinand Marcos, tatakbo siya para sa pagkapangulo ng ating bansa. Ganun po ba? Opo, sabi niya. Pagkatapos, kinuwento na niya ang buhay ni Senate President Marcos noong panahon na yon. Kinuwento niya na nag-top siya sa bar. Alam mo ba? 98% ang kanyang grade, ang kanyang average sa bar. Pinakamataas. May mga subject siya na 100% sa constitution law, sa international law, yan. Binanggit niya lahat yon. Tapos sabi niya, alam ba ninyo, ang dami niyang nagawa. Nung Senate President siya, marami siyang nagawang mga batas. Napakatalino niya, napakagaling niya. So, kinwento niya ang buhay ni President Marcos. Tinanong ko naman siya, kayo naman po, kamusta po kayo? O kinwento rin niya, unti-unti. Nung taga saan siya, sabi niya, alam mo, yung aking bayan, maliit na bayan yan katabi ng Tacloban City, yung bayan ng Ulot. Pero ang ganda-ganda, sabi niya, sapagkat pagbukas mo ng pintuan namin o bintana mo, ang kaharap mo yung karagatan. Napakaganda ng aming tanawin doon. Tapos nakwento na rin niya na ang buhay niya, sabi niya, hindi naman ako doon pinanganak. Pinanganak ako dito sa Maynila. So nakwento niya, yung ospital na pinanganakan niya, dyan sa San Juan de Dios Hospital, ngayon nasa Rojas Boulevard yan, pero noon, andun niya sa Intramuros. Tapos nakwento rin niya na siya yung kauna-unahong anak ng kanyang tatay, si Orestes Romualdez, dun sa pangalawang asawa. So tinanong ko, ano po nangyari dun sa unang asawa? Sabi niya, ay namatay siya. Sabi niya, may mga kapatid ako dun sa unang asawa ng aking ama. Sabi niya, ang unang-una dyan, sabi niya gano'n, si Dr. Lourdes Romualdez. Ang palayaw niya, si Lotlot. Sabi niya, si Lotlot, andun siya sa Tacloban. Kasama siya dun sa Regional Health Office. Doon siya tumutulong sa mga tao sa Tacloban. May kapatid ako, sabi niya, na madre. Sabi niya, si Dulce, si Sister Bella Reminian, alam mo ba? Superior General siya ng lahat ng mga eskwelahan ng Holy Ghost. Holy Ghost pang pangalan nun, Holy Spirit. Tapos kumento din niya, yung mga ibang kapatid niya, may inhinyero, may abogado, lahat yan. Sabi niya, yung bunso kong kapatid, sa unang ina ko, magtatapos na rin ng high school, sabi niya gano'n, nung ako ay pinanganak. Kaya ako yung unang-unang panganay dun sa pangalawang asawa.
Yun ang pangasawa ng aking ama, taga Bulacan, si Remedios Trinidad. Sabi niya, naku, ang ganda ng kanilang love story. Kasi yung aking lola, sinabi nga doon sa aking ama, kailangan mag-asawa ka, hindi ka pwedeng palungkot-lungkot dyan na nag-iisa ka. Kaya naghanap sila doon sa mga madre. Kasi alam nila na yung mga tumutulong sa mga madre, mga ano yan, unang-una mga birhen pa yan. Pangalawa, talagang alaga na mga madre yan. Kaya doon pumunta yung kanyang lola, naghahanap ng mapapangasawa ng kanyang ama. Sabi nga nung madre, naku po, meron akong 3 dito sa kasalukuyan na pwede kong pakilala sa inyo. Kaya sabi nung kanyang lola, sige, pasusundo ko, papuntahin sa bahay namin. Yung bahay na yan, andyan pa yan. Kung gusto nyo makita, dyan sa Pandakan, yung kanilang ancestral home nga. Kasi tandaan niyo yung isang kapatid ng ama ni Imelda ay nag-mayor ng Manila. Kaya meron silang malaking bahay dyan. Sabi nga niya, yung lola niya, sinabihan yung mga madre, sige, pasusundo ko yung 3 dalaga dyan at pakikilala ko dito kay Orestes, yung ama ni Imelda. So, ayun. So, nung dumating na doon at sabi nga nung lola niya, tinanong yung isa, yung parang medyo mistisahin. Oh, Iha, what can you do? Can you sing? Can you play the violin? Sabi niya, hindi po. Marunong lang po ako magluto. Ganon. Tapos yung isa tinanong, ikaw, marunong ka bang umawit? Marunong ka bang tumugtog ng violin? Marunong ka bang magpiano? Ay, hindi po, magaling po ako manahi. Lalo na pa mag-crochet. So parang medyo hindi natitimplahan yung pagkagusto ng lola. Yung pangatlo, yan na si Remedios Trinidad, taga Bulacan. So tinanong ng lola, o ikaw, Iha, anong kaya mong gawin? So tumayo ang Remedios, pumunta sa piano at tumugtog at umawit. Naku, tuwang-tuwa yung lola. Ito pala, kasi alam niyo nung panahon na yon, ang mga dalaga kailangan marunong tumugtog ng piano o mag-violin at marunong umawit. Kaya ito talagang tugmang-tugma sa kanyang hinahanap nga. Kasi yung pagluluto, parang lahat naman kailangan talaga marunong magluto, lahat kailangan marunong magtahi. Pero yung aawit at tutugtog ng piano o tutugtog ng kahit anong musical instrument, malaking bagay yon. Yun sa kapanahunan noon. Siguro naabutan ko pa rin yon kasi nung ako nag-aaral, kailangan talaga nag-aral kami ng piano. Anyway, so yun. Nung tumugtog na si Remedios dun sa piano, naku po, tumayo na ang Orestes at tumabi sa kanya. At dalawa na sila, nag-4 hands sila doon sa piano. At umaawit nga yung si Remedios, hindi niya alam na yung kanyang tinugtog na piyesa, si Orestes pala, yung ama pala ni Imelda, ang sumulat. Yung title ng yung kanilang tinugtog, Ako'y Isang Ibong Sawi. So, ayun, nagkatugma. Sa madaling salita, nag-asawa sila at yun na nga. Ang unang anak, yan si Imelda. At sumunod naman kay Imelda, yung yumao na ito, yung kanyang kapatid, na naging ambassador, naging governor, si Kokoy. Sumunod naman dyan, yung namang isang kapatid niya na naging, anong tawag nito, commandant naman sa Navy. Tapos yung isang kapatid niya, naging abogada, dati siya nagtrabaho sa Central Bank, si Alita. Pagkatapos yung isa naman ay nakapangasawa ng Bicolana, at yung isa naman, yung kanilang bunso, si Conchita, nakapangasawa ng PM Air na general. So yun ang mga kapatid ni Imelda. Ngunit siya ang panganay. Kaya nung pinanganak siya sa San Juan de Dios Hospital, diyan sila tumira sa isa namang bahay din nila diyan sa harap. Halos harap. Hindi naman eksaktong harap, pero kaharap sa karsada ng Malacanang. Doon siya tumira kasama ng kanyang mga kapatid. Ay, hindi pala. 8 taon pala siya noon. At yung mga kapatid niya maliliit pa kasama niya doon. At saka yung kanyang ina, si Remedios. Marami nga nagbabatikos dyan. Sinasabi na parang pinatira sila sa garahe o kung saan. Hindi totoo yon. Maganda yung kanilang bahay dyan sa tapat ng Malacanang. At si Imelda nag-aral doon sa eskwelahan dyan sa Mendiola. Ngunit malungkot ang nangyari. 8 taon siya nung namatay ang kanyang ina. Kapapanganak lang, ngunit siguro, may tawag doon parang nabinat. Sapagkat
pagkatapos niyang mga 1 buwan lang yata yung kanyang anak, yun yung bunso, si Conchita, nagluluto na siya ng mga hamon, maraming hamon. Kasi malapit na magpasko. Malapit na mag-December. Ang hamon nung panahon na yun, naku, matagal ang pagluluto. Pinapakuluan, binababad, sinasabit, pagkatapos pinapausukan pa. Kaya yun, ang dami siyang ginagawa sapagkat napakalaki naman ang pamilya ng mga Romualdez. Yung mga unang mga kapatid ni Imelda, tapos yung mga ibang mga kamag-anak pa, mga pinsan, tandaan ninyo, yung isang pinsan pa niya ay nasa politiko rin, si Daniel Romualdez. So malaking pamilya yan, kaya maraming hamon. Nabinat yata yung kanyang ina, ngunit ang sabi nga, ang naaalala lang ni Imelda ay, nung isang hapon ay naglalakad sila sa tabi ng Pasig kasi maganda pa yung lakaran diyan sa likod ng Malacanang at maganda pa yung simoy ng hangin at mabango pa yung ilog ng Pasig. Kaya naglalakad sila ng kanyang ina tapos biglang tumunog na yung kampana ng simbahan. Yung simbahan na yan andyan pa hanggang sa kasalukuyan. Yung San Miguel, yan ang kanilang parokya. Tumunog na yung dambana ng simbahan, alam na nyo, pag tuwing Angelus, 9 times, 9 na beses tumutunog yung kampana. So, Angelus na. Kaya sabi ng kanyang ina, ay, kailangan makauwi na tayo para magdasal sapagkat Angelus na nga. Ngunit naabutan sila ng ambon-ambon hanggang sa nakaabot sila sa bahay. So, nabasa yung kanyang ina at nung kinagabihan, sinipon at lumala pa yung kanyang lagnat. Kaya kinaumagahan, dinala siya dyan sa ospital. Andyan pa rin yung ospital na yan. Pero noon, clinic lang yan. Singyan Clinic. Katapat yan nung simbahan. Makikita ninyo na andyan pa yan. Singyan Hospital na ngayon. Pero noon, Singyan Clinic. So dinala yung kanyang ina doon at lalong lumala yung kanyang pag-ubo at sakit hanggang sa nagkaroon na ng pneumonia. Pagkatapos, doon na siya pumanaw. Ang natatandaan lang ni Imelda sa kwento nga niya, nung dinala siya sa ospital para pagbisita sa kanyang ina at hinawakan niya at tiningnan niya at nung sinabi nga na pumanaw na, parang halikan lang niya na hindi daw siya makaiyak. Sapagkat yung nanay niya, habang siya ay lumalaki, yun na nag-aasikaso ng kanyang mga damit, lahat ng kanyang mga ribbon sa kanyang buhok, at tuwing nagkakaroon ng mga tipon-tipon na mga Romualdez, siya yung tinatayo ng kanyang ina sa ibabaw ng kanilang malaking lamesa, doon sa kanilang foyer, at pinapaawit. Maraming tinuro na pag-aawit yung kanyang ina. Ang kanyang natatandaan ay talagang punong-puno siya ng pagmamahal ng kanyang mama, ng kanyang nanay Remedios. At lahat ng kanyang mga sinusuot na damit, ang nanay niya ang nag-aayos, nagtatahi, na katerno yan ng medyas niya, katerno ng mga ribbon sa kanyang buhok niya, at tinuturuan pa siya kung paano kumilos habang kumakanta. At nung panahon na yon, ang artista nun sa Amerika, yung si Shirley Temple, may mga sayaw-sayaw, may mga pangiti-ngiti, mapaindak-indak, tinuturuan siya ng nanay niya kung paano gumaya doon sa mga galaw-galaw ni Shirley Temple at mga kanta. Kaya sa buong buhay niya, simula nung maliit pa siya, bagong panganak hanggang sa nakakalakad na siya at nakakaawit na siya. 3 taon pa lang umaawit na siya. Talagang sinanay na siya ng kanyang ina na kumanta at magsayaw at talaga naman tuwang-tuwa yung buong pamilya ng mga Romualdez sapagkat yun ang kanilang star, si Imelda. Pagka nagkakaroon nga sila ng mga birthday, mga Christmas, lahat yan, tatanungin nila, nasa na si Meldy? So ayun, tatayo na siya. Kaya yung pagmamahal ng kanyang nanay sa kanya, yun ang talagang nakabuo ng kanyang 8 taon habang siya ay nabubuhay, habang nabubuhay yung kanyang ina. Talagang punong-puno siya ng pagmamahal. Kaya kung tutuusin, sinasabi nga, yung pagmamahal na ginawa sa kanya ng kanyang ina, hanggang sa kasalukuyan, yung pa rin ang umiiral sa kanyang kalooban. Kaya nga sinasabi niya, lahat ng aking kailangan gawin ay kagaya ng pagmamahal ng aking ina. To be a mother. Mothering, sabi niya, yun talaga ang fulfillment ng isang babae.
para mabigay talaga kung ano yung kinakailangan ng pagmamahal. Kahit sino man, kahit na hindi mo anak, basta makapagbigay ka ng pagmamahal sapagkat yun lang ang kanyang natutunan. Ang sabi nga, ang bata, kung anong tinuturo mo, yung kanyang pag-iisip at yung laman ng kanyang puso, kung ano yung unang-unang impresyon ang kanyang natatanggap, habang buhay na niyang dala yun. Kaya kung siya ay pinuno ng pagmamahal ng kanyang ina, dala na niya yon sa lahat ng kanyang, sa buong buhay niya hanggang sa kasalukuyan. Kaya makikita ninyo, ang kanyang mga tinatayo at ang kanyang mga ginagawa, nung siya ay nagkaroon na ng posisyon na makapagtulong, lahat ito ay konektado sa pagiging isang ina na nagmamahal. So, tingnan natin, ituloy natin yung buhay niya. So, nag-aral ngayon siya nung namatay na yung kanyang ina, kasi yung kanyang ama, naku, napakagaling na abogado. Meron siyang bufete sa eskolta. Ang eskolta, yan ang parang BGC. Nung panahon na yon, yan ang parang Makati. Yan ang talagang karsada ng mga malalaking mga law firms. Kaya yung kanyang ama, meron siyang kasama mga kapatid din niya ng mga abogado. Pero sabi nga niya, hindi na niya tinuloy yun. Nung namatay si Remedios, yung nanay ni Imelda, bumalik na sila sa Tacloban. Sabi niya, sa kanyang kalungkutan, sabi niya, babalik na ako sa probinsya. At doon naman sa probinsya, pagbalik niya, siya naman ay naging dean ng College of Law doon sa kanilang eskwelahan sa Tacloban. Ngunit si Imelda, nung pagbalik sa Tacloban, syempre nanibago siya sapagkat unang-una, wala na yung kanyang ina. Pangalawa, kinailangan na siya na ang magnanay-nanay sapagkat yung bunso niyang kapatid, ilang buwan pa lang, kapapanganak lang ng nanay niya nung namatay. Kaya siya yung parang, at 8 years old, siya na rin ang parang tumingin sa mga pangangailangan din ng kanyang mga ibang kapatid. Kahit na, yung mga kapatid niyang mga matatanda, ay tumulong din siyempre. Kagaya nga ni Doktora Lourdes, yung si Lotlot na andun na sa Tacloban, siya na ang nag-alaga kay Conchita, yung bunsong kapatid, yung pinaka-baby nila. At yung mga iba naman, inasikaso din. Pero maaga pa, natutunan na ni Imelda kung paano maging isang ina doon sa kanyang bahay at kung paano magmahal sa kanyang mga kapatid, mag-asikaso sa kanilang ginagawa. Sa umpisa pa lang, sabi nga niya, naku, ang hirap nito. Walang gumagawa ng aming sandwich. Pumapasok kami, wala kaming sandwich. Kasi ang nanay namin dati ang gumagawa. Kaya yung mga bagay na yon na hinahanap niya, siya na rin ang nagpuno ng mga kinakailangan. At doon din nakita niya kung ano yung kagandahan na nakita niyang ginagawa ng kanyang ina. Kagaya ng pag-ayos sa mga lamesa, pag-ayos ng mga bulaklak sa kanilang bahay. Yun, natandaan niya yon at yun din ang kanyang ginagawa. Pinagaganda niya yung kanilang bahay, inaayos niya lahat yung kanilang mga iba't ibang mga gamit, at ganun din ang kanyang natutunan nga sa kanyang ina. Hanggang sa nakatapos na siya ng elementary, ng high school, pumasok na siya ng college. First year college pa lang siya. Sabi nga, naku, popular na siya doon kasi pagka nagkakaroon sila ng mga bisita, ng mga VIP nang galing sa Maynila o mga politiko, si Imelda ang parating nilalagay sa harapan para magbigay ng bulaklak. Sapagkat matangkad na siya, 9 years old, matangkad na siya. At marunong din siya magsalita, marunong siya magsabi na welcome to Tacloban City, kung ano man yon. At karamihan kasi ng mga pinapalabas nila ng mga stage play sa eskwelahan, siya parati ang Mama Mary. At nung nagkaroon nga sila ng tinatawag na parada, kagaya, malapit na ngayon, yung piyesa ng Santo Niño, meron silang mga parada dyan. Siya parati ang yung tinatawag nga na Rose of Tacloban sapagkat meron silang malaking anong tawag nito na palabas doon sa parada na parang rose na pagdating nila doon sa mga VIP bubukas yon, tapos lalabas ang Imelda, siya yung Rose of Tacloban. Kaya bata pa talagang bida na rin siya sa Tacloban City. At maalala nga natin na kahit ng anong gera na kinailangan sila magtago sa bundok sapagkat yung ama niya napakatangkad, napakagwapo, nung dumating yung mga Hapon, baka naman mapagkamala ng mga Hapon na yung kanyang ama ay Amerikano. Kaya nagtago muna sila sa bundok. Doon naman siya natuto kung paano anong tawag dito? Yung sanyog
kung paano gagawin yung katas ng nyog, gagawing mantika, at gagawin din na pangsindi ng ilaw kasi nandun na sila sa malayo sa bundok. Marami siyang natutunan din sa buhay na yon sapagkat ano yung tawag nun? Japanese occupation yon. Ngunit, meron silang kapitbahay doon na Hapon. Pero yung Hapon na yon, mag-asawa, walang anak. E pagtingin nila kay Imelda, parang mukhang Haponesa. Kaya minsan, tinawag siya at sinabi, bibigyan namin kayo ng unti-unti ng pagkain. Ganon, para, kasi Hapon sila, marami silang supply. Hindi sila sinumbong na doon sila nakatira. At ang nangyari pa nga, tinutulungan sila sa mga mga bibigyan sila ng keso, bibigyan ng tsokolate, kung ano man yan. Kasi natutuwa sila sapagkat si Imelda nga mukhang Hapon. So doon mo makita na kahit na nasa panahon ng gera, ay talagang marami din siyang mga nakaibigan, lalo na yung mga Hapon na yun. Nakita nga niya, nung sabi nga niya, nung liberation na at bumaba na sila sa syudad, nakita niya doon sa karagatan at doon sa tabing dagat yung mga namatay kasi dumating na nga yung mga Amerikano, yung liberation, dumating na sila MacArthur, nakita niya yung mga mga namatay na mga Hapon. At nalungkot nga siya kasi kahit nakalaban yan, sabi nga niya, we just call them the enemy, pero tao rin sila. At naalala niya yung kanyang kapitbahay na Hapon na natumulong sa kanila noon. Kaya yun na nangyari sabi nga niya, kahit na nung sa lahat yan nakita ko, sabi niya yung nangyari dun sa liberation. Ngunit, kahit na gano'n na nga ang nangyari, dun pa rin sa bahay nila, pagkadating ng hapon, kumakanta-kanta siya, nadinig siya. Nadinig siya ng mga ibang sundalo doon. At ngayon, sinabi nila, oy, meron doon dalagita na ang galing kumanta. Kaya, inanyayahan siya ngayon. Nagpaalam sa kanyang ama. So, yung kanyang ama, inimbita para magsama nila si Imelda doon sa officers' quarters para umawit. So nagulat sila, andun ngayon yung composer, siguro maalala niyo, si Irving Berlin. So nakita siya at nadinig na kumakanta siya, sabi sa kanya, sige nga, kumanta ka nga dito para sa amin. So kumanta si Imelda, napaka-importante nitong kanyang kinanta. Ginaya niya yung tono, yung melody, pero pinalitan niya yung mga lyrics, yung salita. Ang kinanta niya, God Bless the Philippines. Imbes na yung God Bless America, yun ang inawit niya. So sabi sa kanya ni Irving Berlin, but that is God Bless America. Sabi niya, no, but I have to sing this song because God will bless the Philippines. So, yun natuwa sa kanya si Irving Berlin. Kaya nung nagkaroon sila after 1 year na andun pa yung mga sundalo ng mga Amerikano kasi nagki-clearing pa sila, marami pa sila hinahabol ng mga Hapon, si Imelda inanyayahan para kumanta doon sa buong gathering ng mga sundalo na siyang dumating dyan sa Tacloban. So parang kalaki-laking honor. So anyway, ang nangyari nakatapos na rin siya ng college, pero sa college, no first year siya, sabi ng mga kaklase niya, uy, tumakbo ka para sa student council. Sabi niya, naku, paano ito? First year lang ako, ang makakalaban ko. 4th year ng College of Law. At ang aking ama, dean pa ng College of Law. Naku, malaking bagay ang nangyari doon. Kaya sabi nga nung kanyang ama, hindi kita pagbabawalan sapagkat yan ang takbo ng buhay mo. Ngunit, ayoko masasabi ng mga tao na magkakaroon ako ng impluensya sa pagkakandidato mo para sa student council sapagkat yung kalaban mo ay estudyante dito sa aking kolehiyo kasi siya nga ang dean. Ngunit kung manalo ka, I will resign. Yun ang sabi ng kanyang ama. Nanalo si Imelda at nag-resign ang kanyang ama. So doon pa lang natutunan niya kung anong ibig sabihin ng honor. What is it that is a matter of honor? Pag sinabi na ito ang kanyang gagawin, yun ang kanyang pinanindigan. Sa madaling salita, nakatapos na rin siya ng college at magtuturo siya. Dinala ngayon siya doon sa grade 1. Doon siya magtuturo. Sabi niya, bakit naman ako dinala sa grade 1? Sapagkat history major naman ako. At saka mataas naman ang aking mga grado. With honors naman ako nag-graduate ng college. Punta ngayon siya sa principal. Sabi niya, Sir, bakit po naman sa grade 1 ako dinala?
Akala ko pagka medyo may napag-aralan ng mataas-taas, sa mga matataas na grades, baka pwedeng sa high school, lalo na ang major ko, history. So sabi ng principal, alam mo, Imelda, ang pinakamahalagang turuan ay ang mga grade 1. Sapagkat sila pa lang ang unang bukas ng kanilang pag-iisip at kanilang damdamin. They will be receiving for the first time the first lessons. Kaya mahalaga na ang magtuturo sa kanila ay somebody na talagang matutuwa silang makinig ng mabuti. At ikaw ang marahil pinakamagaling na pwedeng bumukas ng mga pag-iisip at pagmamahal. Nakatapos na nga siya ng college, nagturo na nga siya at doon na nga siya sa grade 1. Pagkatapos nun, ang daming lumiligaw sa kanya sa Tacloban. Kaya sabi nga, ay nako, kailangan siguro, sabi nga ng kanyang mga tiyo, mga tiyan, mga pinsan niya, baka ang mga lumiligaw sa kanya ay mga ahente ng gamot, mga ahente ng insurance. Kaya, kailangan siguro, padala mo siya dito sa Maynila. At marahil dito makakaswerte na maliligaw sa kanya, na maayos-ayos naman ang mga pinag-aralan at kung ano mga natapos, at baka kung ano pa yan. So, doon na siya napunta ng Maynila. Tumira siya doon sa first bahay ng kanyang first cousin, na Speaker of the House, si Danieling Romualdez. Sabi nga ni Danieling, naku dito marami kang makikilala, mga binata pa, mga ganyan. Si Danieling, ang siyang namumuno siya doon sa mga debate diyan sa Kongreso. At nung kasalukuyan na yon ay pinagdidebatihan nila yung national budget. Alam niyo yan kasi madalas din natin pag-usapan yan, nakikita rin natin sa telebisyon. Ang nasyonalista at liberal na dalawang partido, yan, parati silang nagtutunggali. May mga ilalagay ng mga provision, magkokontra yung kabila, ganyan. Si Marcos noon, congressman siya ng Ilocos, liberal pa siya. Hindi pa siya nakakalipat sa nasyonalista. Liberal pa lang siya noon. Kaya, yung incumbent na presidente noon, si President Magsaysay, nasyonalista. Si Danieling Romualdez, na Speaker of the House, nasyonalista. Kaya itong si Marcos, siya yung parang filibuster. Siya yung parating nagkokontra sa mga pinag-uusapan nila at kanilang mga provision dyan sa Kongreso. Ngayon, isang gabi, sabi nga nung asawa ni Danieling, si Paz, taga Pampanga yan, si Paz Gueco, wala silang anak na parang si Imelda na rin, parang anak-anakan na rin in a way. Pero pinsan niya yan, si Danieling. Sabi nung kanyang cousin-in-law, Melda, samahan mo ko, punta tayo sa Kongreso. Sunduin na natin si Danieling kasi ang haba-haba na ng debate na yan, kailangan makauwi na, pagod na yan at lahat. So si Imelda sumama sa kanyang pinsan, naka-ano lang siya, naka-house dress lang, naka-chinelas, kasi doon lang sila sa kotse mag-iintay, sa parking lot. So yun na ang love story, na kwento ko na yata ito. Dilamok sila doon sa parking lot, doon sa kotse, kaya sabi nga ni nung kanyang pinsan na si Paz, akyat muna tayo, doon tayo sa doon sa kantin, kasi meron naman kantin doon na VIP. Andun naman si Danieling, doon sabi ni Imelda, paano? Naka-house dress ako, naka-chinelas. Sabi ni Bale, doon lang tayo magpo sa labesang malayo. So yun na, nakwento ko na sa inyo, nakaupo siya doon sa malayo, pumasok ang Ferdinand. Kasi may break, nakita niya si Imelda. Pero nung nakaupo, matangkad na dalaga. Nilapitan niya kaagad, sabi niya, sino yun? Pinsan ni Speaker. Sabi ni Ferdinand, pakilala mo ako. So lumapit siya, sinabi, Imelda, this is Ferdinand Marcos ng Ilocos. Tingin naman si Imelda ganon. Tapos sabi ni Ferdinand, is it okay if you stand up? Please? Nagtaka ngayon si Imelda, bakit ako pinapatayo? Bakit yon? Tapos siningnan, magkapantay lang pala sila kasi nakachinela si Imelda. Kasi nung nakaupo siya, parang antangkad. Nung naupo na ulit si Imelda, binulungan siya ngayon ni Ferdinand, I will marry you. O, yun na, nag-umpisa na yun. 11 days courtship, ayan. Diigsian ko na lang sapagkat 1 oras lang ang ating panahon. So, ano nangyari? Nag-asawa sila, congressman, tapos tinulungan niya si Ferdinand Marcos para manalo ng 3rd term. Pagkatapos nito ay, after the 3rd term, tumakbo na siya for the Senate. Yan na, Senate President. Naging Senate President siya pagtakbo niya from the Senate. Pero pagkatapos niyan, sabi ko nga, lumipat siya sa nasyonalista kasi tatakbo naman siya sa pagka-presidente. Yun ang importante dyan. Kaya, nung sa convention na, kaya sinasabi ko nga, I know this personally and I know this professionally. Nagkataon kasi yung ama ko nga, dala na yung kanyang, nag-intay nga si Imelda ng 2 oras doon sa aming bahay, sa balkonahe,
Wala nang magawa yung ama ko, bumaba. Pagbaba, believe it or not, in 10 minutes, nakuha ni Imelda yung 10 boto na hawak ng aking ama para dun sa National Convention sa Manila Hotel. Biruin ninyo, ang tagal niya nag-intay, ngunit yung kanyang pagsalita sa aking ama, ay ang ama ko naman na talagang committed na sana sa ibang kandidato na convince ni Imelda. So yun ang paano kami unang nagkakilala. Pagkatapos noon, mahabang panahon ang nakalipas, naging presidente na si President Marcos. Si Mrs. Marcos, ang unang ginawa niya mga proyekto, sabi ko nga, bago pa niya sinimulan yung Cultural Center of the Philippines, inuna niya muna yung mga batang ulila, mga orphans. Nagtayo siya ng orphanage. Pangalawa, nagtayo din siya ng home for the aged. Yung mga Golden Acres, yan sa Marilac. Nagtayo din siya, nakalimutan kong banggitin ito nakaraan, para dun sa mga teenager at saka sa mga babaeng, anong tawag dito, na parang lumaya sa kanilang mga bahay at ayaw nang bumalik. Mga bata pa, mga nabuntisan, yung mga na-rape. Nagtayo din siya ng isang lugar para sa kanila, para merong mag-aalaga din sa kanila. Habang ginagawa niya yan, doon niya nang isip na magtayo nga ng Cultural Center of the Philippines para ipagmalaki kung ano ang kagandahan, kung anong kabutihan, kung ano ang katotohanan tungkol sa ating lahi. Kaya makikita ninyo yung watawat dyan sa ibabaw ng Cultural Center na pula. Ang pagkasulat dyan niya, yung unang-una pang pagkasulat ng ating mga unang-unang salita, katotohanan, kabaitan, at kagandahan. Yun din ang kanyang naging, sinasabi ko nga, ang kanyang tinindigan sa buong pagiging First Lady niya. Sa dinami-dami ng kanyang natayo, nabanggit ko na lahat na yan. Na yan ang kanyang pinanindigan. The true, the good, and the beautiful. Pagsasabihin, hindi ito original. Hindi nga, kay Plato yan. Ngunit doon niya nakuha yan sapagkat inisip niya lahat ng ating kailangan gawin. Yan ang kailangan natin tindigan. The true, the good, and the beautiful. Kaya nung natapos na yung lahat ng kanyang mga ginagawa, marami pa sanang proyekto na itatayo pa. Ngunit yun na nga, sa nangyari nga noong 1986, February 1986, nagkaroon tayo ng snap elections. Pagkatapos noon ay minaniobra na ng mga Amerikano kung paano aalisin si President Marcos kasi takot sila, baka biglang mamatay daw si President Marcos nung panahon na yon at ayaw nila na si Mrs. Marcos ang tatayo na susunod. Kasi siya nga ang nakakaalam ng lahat ng mga kailangan gawin. At yung kinakatakot nila dyan, hindi sa mga ginawa ni Mrs. Marcos, ngunit sa kaya niya na lapitan kahit na sino sa buong mundo. Yung mga tinatawag nila na mga malalakas na leader na iba naman ang kanilang ideolohiya at iba ang kanilang relihiyon, kaya niyang puntahan at kaya niyang amuin para magkaroon tayo ng kapayapaan dito sa Pilipinas. Halimbawa na lang, pinuntahan niya si Gaddafi sa Libya, pinuntahan niya si Saddam Hussein, pinuntahan niya ang Moscow, ang Russia, at nakaibigan natin yan. Nagbukas tayo ng diplomatic relations. Pumunta siya sa China, komunista. Russia at saka komunista, parehong komunista yan. Nabuksan niya yung tinatawag natin na Iron Curtain, nabuksan niya yung Bamboo Curtain, nabuksan niya yung mga belo ng mga Middle Eastern countries. Kaya yun ang kinakatakot ng mga Amerikano. Kayang-kaya ni Imelda na magbigay ng kapayapaan sa ating bansa habang lumalapit siya sa lahat ng taong kinakatakutan ng Amerika. Tingnan ninyo yung ginawa ng Amerika sa media nila. Siniraan nila si Gaddafi. Yung pala, interes lang nila kunin yung ginto ni Gaddafi. Siniraan nila si Saddam Hussein. Ang interes lang pala nila yung oil. So lahat yung mga ginagawa ng mga Amerikano noon, hanggang sa kasalukuyan, interest lang nila. Anyway, balikan natin si Imelda at sila ay yun na nga, minaniobra na alisin sila sa Malacanang hanggang sa yun na nga, dinala sila ng eroplano ng Amerikano dito sa Hawaii, doon sa Hawaii. Napakalungkot sana ng buhay doon sapagkat yun na nga ang buhay ng exile. Nabisita ko si Imelda doon at sabi nga niya, naku, paano ba tayo makakauwi, Rita? Paano ba tayo, ano bang magagawa natin para makauwi? Ang dami pa natin magagawa para sa bayan. Yun ang parating bukas ng kanyang bibig. Hanggang sa namatay na nga si President Marcos doon.
At noon, nung namatay na nga si President Marcos, talaga naman lahat na ng sulat at lahat na ng petisyon na ginawa hanggang sa Supreme Court para mauwi lang si Marcos na may sakit. Let him die in his home country. Yun nga ang petisyon ni Imelda dito sa administrasyon ni Cory Aquino. At sabi nga niya, nung namatay na nga, let him be buried in his home country. Yun lang sana ang hinihiling. Hindi pa rin siya pinayagan. Ngunit ang pinakamasakit na nangyari, sapagkat ang ginawa ni Mrs. Marcos, inilagay si President Marcos dun sa isang ibabaw ng parang maliit na bundok, dun sa Valley of the Temple, sa mga libingan. At doon talagang pinuno niya ng bulaklak, mga orchids na, mga buhay na bulaklak doon. Pero hindi pa niya nililibing. At yun na nga, inaayos niya every week, every month, anong tawag nito, sa pag-imbalsama, para ayusin yung kanyang katawan. At pagkatapos ay, sabi nga niya, darating din ang panahon na maiuwi ko siya ng buo yung kanyang katawan at malilibing siya dito sa Pilipinas. So yun ang nangyari diyan, doon sa Valley of the Temples. Alam niyo ang ginawa. Sinulatan si Imelda at sinabi, "Oy, Mrs. Marcos, kailangan alisin mo na yung si Ferdinand doon sa Valley of the Temples. Kasi kung hindi, ililibing na namin siya doon sa Municipal Cemetery kasama ng mga ibang mga namatay doon." Hindi ba napakasakit? Napakasakit. Presidente natin ng 20 taon, ang kanyang minahal sa buhay, tapos ganun lang ang gagawin. Kaya talagang grabe ang petisyon ni Mrs. Marcos. Talagang pumunta siya sa konsulado, pumunta siya, bakit hindi ako pwedeng makauwi? Kailangan makauwi ako para ayusin ko ang pag-uwi ng aking asawa. Anyway, ganun na nga ang nangyari. Pero lahat ng ito ang nadaanan niya sa sakit sa loob. Ano ang umiiral? Yung pagmamahal ng isang ina. Sabi nga niya, nung siya ay na-acquit doon sa trial sa New York, biruin niyo yan, 4 na buwan na nililitis siya doon sa New York, at ang kanilang decision doon, not guilty. Not guilty on all counts, kung ano man yung kanilang pinaratang laban sa kanya, not guilty. Unanimous decision, ibig sabihin 12 ang na tao dyan sa New York na hindi man niya kilala, hindi rin siya kilala, sila nagdesisyon tungkol dyan. Ngunit yung dinaanan niya, napakasakit sapagkat sa araw-araw na naglilitis, biruin ninyo yung kanilang, anong tawag nito, yung kanilang prosecutor, talagang yung kanyang daliri, tinuturo sa, halos abot na sa ilong ni Imelda, sabihin, ninakaw niya ang pera ng taong bayan, yung pala, wala silang mapakitang ebidensya, yung parating sinasabi ko, wala ni isang dokumento, wala ni isang witness, 95 witnesses, wala ni isang nagsabi na nagnakaw sa taong bayan. 350,000 documents ang hawak nila. Lahat ng dokumento sa Malacanang, lahat ng dokumento sa mga bangko, lahat ng dokumento na dala nila sa Hawaii. Kinuha lahat yon, nilabas yon sa trial. Ni isa doon, walang nagsasabi na nagnakaw sila ng pera ng taong bayan. Kaya absuelto. Lahat ng dinaanan niya, napakasakit. Ngunit ang umiral sa buong paglilitis na yan at sa lahat, nung tinanong nga siya ng media pagkatapos niyang nanalo doon sa kaso, I have no bitterness in my heart. Kaya yun ang mahalagang nangyari sa lahat ng tinatawag natin na buhay ni Imelda. The true, the good, and the beautiful. Maniwala kayo sa milagro na yan. Sapagkat nung in-interview ko nga, yung tinatawag na chairperson ng kanilang jury, si Catherine Bolton, tinanong ko siya, sabi ko, when did you decide that Mrs. Marcos was not guilty? Sabi niya, we watched her every day when she was in the courtroom, and we looked at her face, and we agreed, all of us unanimously, that a woman as beautiful as her could not commit a crime. Ano yan? Kagandahan lang ba ang nakita nila? Marahil mas malalim sa kagandahan ang kanilang nakita. Sapagkat ang dami naman magagandang babae dyan na sasabihin mo, ay nako, may problema yan, may ganito, may ganyan. Ngunit sila, na ang lahat ng napapanood nila sa TV, yung mga sapatos ni Imelda, yung kanyang, sabi nga, ostentatious, ganyan lahat, yung kanyang lavish na lifestyle, hindi nila pinakinggan yon. Ang nakita nila, the true, the good, and the beautiful. At mahigit sa lahat, ang nakita nila, si Imelda bilang isang ina na marunong magmahal. Sapagkat sabi nga nung kanyang abogado, doon sa kanyang closing statement, walang defense na nilagay si Imelda
Sabi nga, there is no need to defend innocence because the only crime she has committed is to have loved a man until his death and beyond. Ang minahal niya si Ferdinand Marcos. Yun lang daw ang kasalanan ni Imelda. Yun ang closing statement ng kanyang abogado. Kaya doon makikita ninyo, isa rin leksyon sa ating lahat. Ang pagmamahal ang kinakailangan umiiral. Kaya ito, sa kanyang kumpleanyo, sa kanyang birthday, Mrs. Marcos, your life is really an enchanted life. It is a life full of marvel, of miracles that we did not expect to happen almost on a daily basis. You are awesome. You are all the adjectives that we could think of. But above everything else, you are truly a mother that we can love. Happy birthday, Imelda Romualdez Marcos. Happy birthday, Mom. Ba-ba-da-ba-dum, ba-ba-da-ba-dum, ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-dum, pam 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 pam.